ito may nakita po tayong balita galing po sa PRTV Prime Media. At ito po ay video ng 4 alas na kung saan mga kababayan na ito daw pong si former Senator Trillanes sinuhulan nga ba daw ang ICC para daw po ipahuli itong si Duterte. At ngayon mapapakinggan natin ang sagot ni former Senator Trillanes patungkol po dyan sa aligasyon po na yan. Ito, i-play na po natin. Parang di ba dapat ganun din yung panantuyan o panantayan dun sa 18 Marines na kung may sinasabi ka, meron ka rin dapat inilalahad o may nagtutugma sa mga kwento mo dun sa sinasabi mong partisipasyon mo. Yun. Kasi ang initial namin, background check dun sa 18, karamihan doon ang binabantayan yung anak ni Saldico. Oo, na full-time na ganon. Yung bang paano mo nasasabi yung mga mo? Kumaga, they can present credentials, nagtatrabaho sila o nagtrabaho sila. So siya na kayo mga kababayan, ang kulit kasi ng tuta ako dito doon. But yung access nila, yung placement nila doon sa kiniklaim nila, malabo. Means and opportunity. Walang means, walang opportunity. Kumbaga low-level security sila, para gano'n. Yung iba, oo. Kaya nga yung isang medyo detalyado yung... Tsaka take note mga kababayan may ibinulgar po itong si Pebbles Cunana na kung saan yung iba daw po mga miyembro o karamihan daw po sa mga miyembro nitong 18 ex-marine mga Iglesia ni Cristo daw po. Hindi natin alam kung gaano nga ba katotoo yun. Pero anyway, tuloy pa natin. Claim nung isa about yung pagbabantay niya sa ICC. Sabi ko nga, I'm ready to concede na itong tao na ito, nagbantay nga talaga sa ICC. Kaya alam niya yung pagsundo sa immigration, sa hotel, ganyan. Tapos yung mga witnesses. Pero, sabi ko nga, what's wrong with that? It's not a crime. Sabi ko, parang pag sinasabi niya, parang krimen yung ginawa. Nagbantay. He's supposed to be proud of that. Patriotic duty yun Absolutely. Kasi in light of yung impunity ni Duterte, ito ka ngayon, party ka nung magbibigay ng hustisya dun sa mga namatayan. Malaking yun, dapat it's an honor to be part of that. Pero ngayon, in-out nila Correct. That's kung immortal sin yan sa dun sa security profession mo, and worse, it's an offense sa ICC. Yusef, punta ko doon. So nagbibigay ng mali siya sa sinasabing nakipag-usap ka sa ICC, itong pahig ni Ombudsman Boy Ringmulia, na alam na nga daw niya na gano'n. Ano ba ang may mali ba? At kailangan na ba ang kausapin, mag-coordinate sa ICC? Kasi alam naman natin lahat, siya ang nag-file Yes, kung walang dinidinigay sa ICC. May mali ba doon at may tama? At saka take note mga kababayan, karapatan niya makipag-usap sa International Criminal Court. Lalo na ang nag-file ng kaso laban po kay Duterte sa International Criminal Court ay walang iba kung hindi itong si former Senator Trillanes. So ngayon, obligado talaga siya na makipag-ugnayan, makipag-usap sa ICC at i-update kung ano na nga ba ang update dun sa kaso na ipinail niya laban kay dating Pangulong Duterte. Anyway, ituloy pa natin. Anong dapat naming... So para sa akin mga kababayan na wala akong nakikitang mali doon. At kung ikaw nga naman yung nag-file ng kaso, siguro ganun din ang gagawin mo mga kababayan na talagang kakausapin mo yung mga hukom kung ano na nga bang update dun sa kaso na ipinail mo laban dito kay dating Pangulong Duterte. Anyway, shoutout kay Mama Chris Rose Bayba at saka kay Mentic La Chica, kay Ma'am Dolly Babes, pakisabi kita Tay Marcos, kay Nanay Emma, may galab shoutout sa kanila. makuhang intindi dyan. Yun na nga walang mali. No? In fact, I think in several interviews, including yung last time natin, sinasabi ko nakikipag-ugnayan ako sa kanila. From the get-go, 2017, tapos for the past 9 years, tuloy-tuloy engagement. Tumutulong ako sa pagkalap ng ebidensya, testigo. And ano yun? I believe talagang kailangan gawin yun. Because kung hindi gawin yun, hindi natin mapapakulong si Duterte. Otherwise, ano yan? He's roaming free. Kasi hindi naman makagalaw din yung ICC. Hindi naman pwedeng pupunta sila dito sa Pilipinas. Tapos, alika, mag-grab tayo. Punta tayo ng Quezon City. Nakakap tayo rito. Diba? Hindi pwedeng gano'n. Diba? Somebody should help them. And sinasabi ko yun openly. Walang Ngayon, ang problema lang, I am prohibited from giving specifics. Kailan sila dumating, sino na-meet nila, saan nagni-meeting kasi. Lives are at stake. Yan, OPSEC, Operational Security.
Kasi pag nalaman, itong testigo na to yung nakausap, ay di pwede na matunto ng mga hits. Correct. Tama. Naalala mo ba yan, Michael? Dahil season 3 prohibited, ako hindi prohibited. Tinalakay natin sa Politiscope Correct, yan, di ba? correct. November at saka December 2023. Tapos sumagot pa si paborito kong ex-human rights lawyer, si Harry Roque. Noong Disyembre, ano sabi Lods, Jake, totoo ba na ng ibang bahay si Lenny? Wala pa ako nababalitaan about dyan. Bigyan niyo ako ng links at babasahin natin, pag-aaralan natin yan bago natin i-air dito kung totoo nga ba yan. Wala pa akong balita about dyan. niya? Alam na namin Yan. na Alam niyo yung nabalitaan ko. Totoo na nag-Thailand si Sara Duterte at pagbalik ng Pilipinas nanira sa presidente. Yun, totoo yun. hindi si Speaker Martin. Kami kagagawan nitong ICC, si President Bongbong Marcos. Yeah. It was December 2023 at 1 month later, andyan na yung prayer rally sa Davao na nawala yung prayer. No? Na bumanat si Digong ng mga lahat na, withdrawal of support, mutiny, people power, secession, etc. Yun eh. Yun Parang yun. binabalikan ko lang, baka Correct, makalimutan correct. nila Tama. yung mga kwan na yan. So, ba't sila naglalagay ng mali siya? Sa tingin mo? Eh, yun lang ang hawak na nila no? Na tipong parang, totoo ito, therefore, totoo lahat. Ay, hindi ganon. It doesn't work that way. Maaring may isang supot ka ng katotohanan dyan, pero yung isang sako na Yan. sinungalingan, sinungalingan pa rin. Yun eh. Kaya yung dinidikit, yung $2 million, di umano, na pinambayad mo daw sa hotel, sa kung ano-ano, pati sa Grab, baka ka na Grab $2 million. Huwag niyo kalimutan, mayaman ang ICC. Yeah. Pondo yan. No? Pondo At saka mga kababayan, tandaan nyo po, malaki ang pondo ng International Criminal Court. At yung sinasabi o aligasyon nitong sina Atty. Baligod at nitong 18 ex-marine mga kababayan, makikita nyo naman na talagang gawa-gawa. Dahil nga kung matatandaan nyo, di ba, kahapon doon sa pinag-usapan natin, na interview ni Miss Jessica Soho, sa mismong unang interview na nga lang, sablay na, paiba-iba na po ang sinasabi mga kababayan at mga testimony nito pong si Atty. Baligod mga kababayan at saka po nitong 18 ex-marine. Kuno, ano po na nagpakilala. So doon pa lang makikita nyo at mauunawaan nyo na sablay na po talaga ang sinasabi mga kababayan nito pong kampo ni Vice President Sara Duterte. Kasi mga kaalyado niya yan eh. Di po ba? Wala bang audio? Meron. Anyway, tuloy pa natin. yan. No? Hindi kasi laki yung sahod niya ni Kaufman. No? Pero may pondo yan. No? And like any other whether corporation yan, private corporation or government agency, pag may pinadala ka, 'di ba, may foreign mission, bibigyan ka, magki-clearing ka, 'di ba? O mga tickets mo, mga kung ano-ano man na per diem. So, meron silang ganun, 'di ba? And talagang clear diyan. Kaya confidently they said, ano yan, may pondo kami, ganito. So, dinibunk nila kagad yung statement na yun. And it doesn't make sense. Kung panuhol yan, $2 million, di ba, sa mga nagbabiyahe, paano ba maglabas ng... Yun nga, Cash ito. $10,000 lang ang pwede. Tama. Cash, Hindi naman Bitcoin yan. Cash yan, sabi nila, di ba? Ngayon, kung panggastos dito, bakit mo i-convert sa $2. Yes. Kumbaga, and ano pa yan, another nuance dito, EU yan, euro yan, di ba? Sabihin nila, ibigay mo sabi euro. Kasama ni Changer. Then ito yan, kung kaya kong suhulan yung ICC ng $2 million, palagay mo si Digong, buhusan niya ng $100 million, wala na siyang kaso. Saka yung mga ng dictator. Di ba? Saka yung isang stupidity sa question na yan. Hindi ko sinasabing stupid sila. Pero yung kwento, napaka-stupid. Kung manunuhol ka, suhulan mo yung magpapasya. Yun. Tapos susuhulan yung mga clerical staff. Di ba? Yung mission. At wag mong kalimutan, mahigit 120 countries ang ICC. Susuhulan mo lahat yun. Yun. Di ba? Hindi yan mga empleyado ng Regional Trial Court. No? Hindi yan RTC. No? Galing yan sa iba't ibang bansa. Yan yung mga pinaka-prominent sa mga iba't ibang bansa na yan. Na ang kanilang ambisyon ay yung kanilang pangalan. Yun. No? At yung pontong pinanggagalingan ng ICC, ito yung contribution ba? Ng mga bansa din. Yes. Kaya imposible wala silang funds, ibig sabihin. Wala, marami yan. No? Actually, hindi ko alam kung miyembro ang China dyan eh. Oy. Hindi Pero sa UNCLOS, miyembro sila eh. Hindi lang sila sumunod. Sa ICC, wala sila sa hindi sila ICC. What an odd and ridiculous turn of events, di ba? I mean, from the logistics to the allegations na motive. I mean, Dapat kinusultan nila si Alan para maganda yung storya. Ito ang sagwa ng storya eh. Just saying. Meron nung kanya. Kaya nga yung gumawa ng script, sa totoo lang yung gumawa ng script nitong 18 ex-marine, kung ang gumawa man nito ay si Defensor or kaya itong si Baligod, mga kababayan, napakabobo po nila. Kasi ang daming butas. Sobrang daming butas nung script na inilabas nitong 18 nagpakilalang ex-marine kuno, mga kababayan.
Kasi kung makikita nyo nga naman, dun pa lang sa sinabi nilang nanuhol ng 2 million US dollars, talagang doon pa lang sablay. Kasi nga, kita nyo ang pananaw ni former Senator Trillanes, kung kaya niyang suhula ng 2 million US dollars, yung mga investigador ng International Criminal Court, di kahit bigyan nga lang ng 20 million US dollars ni Duterte yan, kayang-kaya ni Digong gawin yan, mga kababayan. Absuelto na siya. Di po ba? Yun ang hindi naisip ng kampo nitong si Atty. Baligod, mga kababayan, at yung kampo ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga dito sablay at marami talagang natawa at hindi naniwala sa mga aligasyon at mga pinagsasasabi nila laban po dito kay former Senator Trillanes. Kasi mga kababayan, kung ang pag-uusapan dito ay pakikipag-usap ni former Senator Trillanes, mga kababayan, sa mga taga-International Criminal Court, wala naman po tayo nakikitang masama dyan kasi hindi naman po talaga bawal yan. Lalo na at siya ang nag-file ng kaso noong 2017 dito po kay dating Pangulong Duterte at yung kaso ng AJK ay dinala po nila sa dahig, mga kababayan. Kasi nga, wala nang tiwala yung mga kababayan Pilipino po natin sa pag-usad ng batas dito po sa ating bansa. Ano po, kaya nagpasya sila na magpatulong kay former Senator Trillanes para madala sa International Criminal Court yung reklamo. So siguro hindi naman masama na maki-update or humingi ng update si former Senator Trillanes sa International Criminal Court patungkol po sa kaso ni dating Pangulong Duterte dahil siya ang nag-file ng kaso doon. Anyway, tuloy pa natin. 30%, 30% discount siya. Ayan, mga kababayan, maliwanag. Sinagot ni former Senator Trillanes yung pinapakalat ng kabilang kampo na nanuhol daw po siya kuno ng 2 million US dollar dun sa mga investigador ng International Criminal Court. Pero totoo, mga kababayan, yung sinabi ni political analyst Sir Ronald Llamas na kung saan kung manunuhol ka na nga lang, bakit dun pa sa mga investigador? Bakit hindi doon na agad sa presiding judge na maghuhusga ng kaso mo? Di po ba? Kung ako kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan, kung kaya naman palang suhulan, susuhulan ko na lamang yung mga presiding judge para ibasura yung kaso laban sa akin. Hindi dun sa mga investigador. Kaya nga kung makikita nyo yung gumawa ng script, mga kababayan, mukhang wala ata po sa tamang pag-iisip. Kasi puro sablay yung script na ginawa po nila. Pero anyway, kayo mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po sa usapin po na yan. Comment below na lamang po kung ano pong comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan sa issue po na yan.